Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite asylum seeker reporting from Europe. Ano po pag-uusapan natin ngayon? Nako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ng ating mga mamamayan gutom, and yet 100 billion ang inyong ninakaw. Magkanong kabubuang ninakaw nyo mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya kang kakapal ng mga mukha ninyo. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan. At headline ngayon sa Hong Kong, Facebook, fact checkers, Vera Files, sasabihin nyo, fake news ba ito? Headline nito ng Taiwan newspaper at talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilya Marcos. Mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano na nangyari sa pinaglalaban nyo? Sanib puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw. Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Ano pang gusto ninyo? Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno nag-iimbestiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin to gagawin? Wag naman po sana. Kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ng tunay na soberenya, 2 beses na natin sinisante ang mga walang kwentang mga lider, ay ito na po, pinakamalakas na ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos dahil sa nila kinuha yung 100 billion na yan at 350 tons of gold. Kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay naibenta daw di umano, yung mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera niyan. Meron po yung money trail. Yan po ang hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop.
Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya ninyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya according to Guinness Book of World Records ay ang mga Marcoses. At heto na pong ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media hindi pinipick up ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media, headline sa Taiwan, tapos balitang-balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoons na nagmamay-ari ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwalat ito? Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng Bangag administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Alam ko talaga na ang mga alta nagko-cocaine. Hindi ko maakalain ganito karami talaga ninakaw nila. Kasi itong 100 billion na ito, bukod pa ito dun sa na-recover na ng PCGG na almost 1 billion din ang na-recover na nila. Mantakin ninyo, magkano ninakaw talaga nila sa taong bayan? At patuloy pa rin siguro ngayon. Kung ano yung strategy na ginawa nila para magpayaman ng panahon ng Marcelo, sigurado ako nangyayari pa rin ngayon. Kasi nga, nasa dugo pala ang pagiging magnanakaw at mga klepto. Diba? Taong bayan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig, alam na magnanakaw ang leader natin na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity. Nagbubulag-bulagan, nagbibibihihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo, hindi po to krimen, hindi po to incitement to sedition. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Saan ba manggagaling yan? Hindi po pwedeng nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabi niya dahil wala naman basehan yan. Hindi naman sila nanalo ng loto. Yan po ay galing sa pawis, lalong-lalo na ng mga OFWs dahil ang mga kumikita naman talaga sa Pilipinas ay mga OFWs. Galing po yan sa pawis at sa luha ng mga OFWs na pinagsamantalahan at linapa ng pamilya Marcos. Hindi po libelous ito. Demanda nyo ako. Madidemanda nyo ba ako? Nanggaling yan sa opisyal na binuong investigation na committee ng Hong Kong government. At galing po yan sa isang whistleblower na Taiwanese. Sana nga isiwalat ng mas detalyado. Yung China Morning Post, kung ano-anong sinasabi ninyo laban kay Duterte, bakit hindi nyo isulat ngayon to tungkol sa investigasyon na nanggaganap ngayon sa Hong Kong? Diba? Huwag naman obvious ang mga pinapanigan ninyo. Ito po malaking balita, bakit hindi lumalabas sa Pilipinas? Diba po? Ulit po ang panawagan ko, alam na naman natin, klepto ang mga Marcoses. Ang tanong, hanggang kailan tayo mananahimik? Dapat maibalik yan sa taong bayan. Mapuntay ang perang yan sa libreng tanghalian ng mga nagugutom na kabataan, libreng tuition, libreng gamot at libreng paggamot, at mga kalsada na walang tongpat sa pinagkikitaan ng presidente at ng mga senatong at congressman. Nasa atin pong kamay ang ganyang kapangyarihan. Panindigan natin ang karapatan natin, panindigan natin ang malinis na pamumuno. Tama na po, sobra na. Titigil ko na po dahil masyadong mataas na aking high blood pressure. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Huwag na po tayo magbingi-bingihan. Tama na, sobra na. God bless the Philippines.